bata. Nandito na lang po ako sa harapan ninyo at walang sawang magpapaalala dahil yan po ang papel ko dito sa sanglibutan, maglingkod sa lahat, ipaalam kung saan nandun ang kaligtasan sapagkat tayo mga kapatid sa ilalim tayo ng sumpa. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, nandun ang kapahamakan. At sa gitna ng kapahamakan, nandun din ang kaligtasan mga kapatid. Siya nawa. Andito sa harap nyo ng sasalita. At kung kayo lang nakakapanood sa mga video na pinadadala ng ating ama sa YouTube, sa sanglibutan, sa aking pagkakaalam, marami na kayong natutunan. Huwag lang kayong magsasawa na manood at buksan ang programa din sa YouTube, ang ilang ng sanglibutan. Napakarami pa kayong dapat malaman mga kapatid na kaugnay sa ating pamumuhay ngayon at ganun din sa darating at sa magpakailanman. Ito ang pangako ng ating Ama sa atin. Para huwag na kayong mag-isip pa ng kung ano-ano na sasabihin na kayo, bakit ang daming relihiyon? Dahil sa huling araw nga, sinasabi ng ating Ama, inyong malalaman. At ito yung palagi kong pinaliliwanag na tayo ay nasa huling araw na. Ang sinasabi sa banal na kasulatan na araw, ang ikatlong araw, ang huling araw ay iisa. Siya nawa. Isang araw, ikatlong araw, at ang huling araw, iisa kapatid yun. Kung ikaw ay may nalalaman sa banal na kasulatan, yung mga nabanggit kong yung kapatid, puro nakasulat sa banal na kasulatan. Huwag nating sayangin ang ating oras ngayon dahil talagang tayo ay dinala ngayon ng ating Ama sa sulok na kung saan mayroon tayong oras o panahon para makinig dito. Dahil kahit sang bansa mga kapatid, pandemic, di ba? Karamihan nakakulong lang sa bahay. Kaya wala na kayong maidadahilan para huwag makinig dito. Mga kapatid. Yan ang katotohanan. Yan ang kapangyarihan ng ating Ama na nangyayari ngayon. Para wala nang maireklamo ang mga tao. Madami mga naka-home quarantine na. Pero marami rin yung matitigas ang ulo mga kapatid. Yun yung mga inigaan sa parusa yung mga yun yung mga sisidlan ng sisidlan ng kapahamakan, mga matitigas ang ulo. Akala lang nung iba, kaya nangyayari itong bagay na ito, mga quarantine, para parusahan ang tao. Mali kapatid. Kaya ginagawa ng ating Ama ito para maalala ng bawat isa ang lumikha sa atin. Dahil pag walang nangyayari na kapahamakan, puro lang kasayahan ang nangyayari sa buhay ng tao, walang nakakaalala sa lumikha sa atin. Ang naalala lang natin yung ating mga sarili. Kung paano natin mapapasaya yung ating kalooban, at ganoon din yung ating mga pamilya, ganoon na lang. Pero yung ating Ama na lumikha sa lahat ng mga bagay, yun nakikita man o hindi nakikita, siya ang may lalang noon mga kapatid. Ngayon, nagtakda siya ng isang araw. Itong isang araw na ito kapatid, 1,000 taon ito sana. Kung nung unang tawagin ako ng ating Ama, itulupad kaagad ako, aabot sana ito ng 1,000 taon.
Eh, dahil nga ang kaarawan ko, kagaya ni Jonas, makulit din ako. Tao nga eh, anak ng tao. Eh, may itinakda ng ating ama yung taon na kung kailan ako susunod. Yun yung binawas sa 1,000 taon pa lang sana. Yung edad ko, nung pinasok ako ng ating ama, yun ang mailinis. Yung 1,000 taon. Kaya hindi abot ng 1,000 taon tayo, mga kapatid. Hindi tayo aabot sa year 3,000. Siya na. Hindi tayo aabot. Dahil pinaalam sa akin ng ating ama kung ano ang talagang mangyayari. Kaya sana kayong mga nakikinig, eh, kayo na yung pinapahanap sa akin ng aking ama. At ama rin ninyo kung kayo ay naniniwala sa mga sinasabi ko. Dahil tayong lahat, tayo ay naniniwala sa aking ama. Eh, kapatid kita. Ayun. Iisa ang ating ama dahil nalalaman ng anak ang buksis ng kanyang ama at nakikilala ng ama kung sino ang kanyang mga anak. Ang kanyang anak ay sumusunod sa kanyang mga utos. Yun ang katotohanan, kapatid. At yung anak nakikilala ng anak kung sino ang kanyang ama dahil pag narinig niya ang boses ng kanyang ama ay nakikinig at sumusunod siya. Yun ang anak, kapatid. Pag sinasabi mo na ikaw ay anak din ng Diyos at hindi mo naman tinutupad yung kanyang utos, ay hindi kanya tunay na anak. Binabanggit mo lang na anak ka, pero sa katotohanan at sa mga gawain ay takwil, itinakwil kang anak. Dahil ang mga anak na masuwayin, tinatakwil talaga yan. Kung tayo ay huwag itakwil, ito makinig kayo sa akin. Dahil ako yung palagi kong binabanggit. Ako rin yun, yung palagi kong binabanggit na ang propeta lang na kagaya ni Moises ang dapat pakinggan. O yun mga kapatid. At doon din sa Juan 6:27 na mababasa natin doon kung inyong natatandaan. Juan 6:27. Ito. Ito. Magsigawa kayo. Yun. Hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Siya na. Nakita nyo kapatid, yung tatak. Ito. Ito yun. Ama. Ito. Dito ba? Siya o Ama. Pag sinabing tinatakan ka ng Ama, ay Ama nga yung tatak. Di ba kapatid? Tama yung sabi ko, hindi. Siya na. Sabi ng ating Panginoong si Isa, ako at ang Ama ay iisa. At ang kanyang pangalan ay isa, nandun sa Karyas 14:9. Kaya nandito, isa o Ama. Ako at ang Ama ay isa, sabi ng ating Panginoong si Isa. Ngayon, tinatakan ng Ama yung anak ng tao. Kaya inutusan niya itong anak ng tao na maglagay ka ng tanda o tatak sa mga noo ng aking mga lingkod at kalipin. Kaya ako alipin ng ating mga at lingkod. At lahat din na may tatak. Tunay, itong salita na ito sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama. Diba? Tinatakan ng Ama. Pag sinabing tinatakan ka ng Ama, ay nakatatak siya. Kagaya nung yung produkto ng
abon na lang. Ano ba, tatak? Yung pabango mo, ay abon. Ay tatak. Tatak ng abon. Di ba, abon. Yung tatak. Pag sinabing tatak ng ama, ay ama nga yung tatak. Makilala mo nga yung produkto doon sa tatak. Tatak ka ng ikaw ay isang Pilipino. Diba? Nakalagay dun sa ano, yung papel mo, papilis mo. Pilipino ka rin. Hindi natatak mo doon. Lahat ng bagay. Kung saan ka nagmula, kung saan ka ginawa, kung sino ang iyong ama, yun din yung tatak mo. Diba? Yun na kasi ang kanya. Yun lang ang pinapatupad ng ating ama. Dahil yun lang ang mga maliligtas, mga kapatid. Yung may tatak. At ito ang pangako niya sa atin. Kaya wala akong sawa ng pagpapaalala palagi. Ito ay para kahit papaano makapagligtas ng mga tao sa tiyak na kapahamakan. Dahil ito yung pangako niya, mababasa natin kay Santiago 1:12. Santiago 1:12. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid at unawain mo mabuti. Santiago 1:12. Kuha nyo na mga kapatid na nanonood at nakikinig ng programang ito. Dahil napakahalaga dito, hindi yung panonood lang Gamitin din natin ang ating mga tenga. Diba? Para maunawaan. Hindi yung mata lang. Tatalunin ka ng bulang. Pag hindi mo gagamitin yung pakinig mo dito, makikinig yung bulang. May tainga rin yun. May tainga ang ginagamit. Kaya kailangan tainga ang importanteng gamitin mo dito kapatid. Pakinggan mong mabuti para maunawaan. Sa pakikinig, nagsisimula ang karunungan. Kapatid. Ito, simulan na natin. Basahin na natin. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ito yung mga kapatid. Putong ng buhay, korona ng buhay ang ibibigay sa lahat ng mga nakikinig at nagsisiibig sa Kanya. Kaya pag narinig mo yung Kanyang salita, ibigin mo. Ibigin mo yung Kanyang salita. Dahil siya yun, mga kapatid. Siya yun. Yung Kanyang mga salita ay espiritu at pawang buhay, mga kapatid. Kaya andito yung mga salita. Ang tatanggap lang ng putong ng buhay, yung nagsisiibig sa ating Panginoong si Isa. At kung iniibig mo ang ating Panginoon, kailangan gawin mo anuman ang Kanyang hinihiling. Gaya sa anak mo na iniibig mo, talagang spoiled mo yung anak mo. Kaya yung misis mo, kaya mister mo, ano man ang hilingin ibibigay mo, basta iniibig mo. Ay lalo pa yung ating Panginoon, pag inibig natin, ay napakagaan, mga kapatid, yung kanyang mga utos, hindi natin binubuhat. Diba? 3 bihis ka mananalangin sa loob ng maghapon. Alas 6, alas 9, tapos alas 6 ulit. Diba? Alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 6 ng hapon. Mabigat ba yun, kapatid? Yung sasamba ka at manginilin dito sa araw ng Sabat, kagaya ngayon, mga kapatid. Pagsisimula, pag ganitong mga
ordinaryong Sabat lang, ikalawa hanggang ika-4 na Sabado sa loob ng isang buwan. Eh, alas 9 tayo sisimula mga kapatid. Alas 9. O alas 11 matatapos, mabigat ba yung kapatid na gawain? Kasakit bang bewang mo doon? O kaya mananakit yung mga muscle mo? Ganong gawain. Ang kapalit nun mga kapatid ay biyaya, kaligtasan, kagalingan kung ikaw man ay may karamdaman. Diba? Yun lang, mga gagawin mo. O huwag kang magnanakaw. Mabigat ba yun na gawain nung hindi ka magnakaw? Huwag kang magmumura. Mabigat ba yun, kapatid? Hindi ka magmumura. Huwag kang makikipag-chismisan, mga usapang walang kabuluhan. Ang pinakamaganda lang na usapan mga kapatid, yung topic na ang utos ng ating Ama na lumikha sa atin, ang ating pag-uusapan. Hindi yung kung ano-ano na lang, buhay ng may buhay. Hindi makakapagdagdag sa ating kaligtasan yung mga ganun kapatid. Bagkus, lalo tayong hinihila sa malalim na parte ng pagkakasala. Alam natin na masama yun, yung ay may pagkismita at buhay ng buhay, pinakikialaman, ano yung balita sa mga kapitbahay, ito mo, updated ka, pag nakarinig ka ng mga usap-usapan, o sabihin, Ajay, ano ba yun? Sino Ajay? Ikaw na nakakaalam ng mga utos ng ating Ama, tapos ganun yung ginagawa mo. Ay, magiging sumayo kang anak. Kung ikaw ay hindi pa nakakarinig ng mga salitang ito, at yun ay ginagawa mo, yung mga pagkikismis na yan, mga pagkakalat ng mga usapang walang kabuluhan, dahil isa lang ang may kabuluhang mga usapan mga kapatid. Inuulit ko, ang utos lang ng ating Ama. Siya naman. Yun lang ang may kabuluhan, wala nang iba. Dahil nandun nga yung buhay eh. Pag sumunod ka, nandun ang kagalingan, nandun ang karunungan. Kaya unawaan mo kapatid, yung nagsisiibig, yun lang ang magtatamo at ipakita mo na iniibig mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang utos. Doon mo maipapakita na iniibig kung ano yung kanyang gusto na dapat mong gawin, yun ang gagawin ng bawat isa sa atin na nakakarinig ng utos ng ating Ama. Ito ang kanyang pangako. Dahil nandun din sa Kawikaan 12:28. May mababasa tayo dun kapatid. Kawikaan 12:28. So, pakatandaan natin mabuti mga kapatid yung mensahe dahil ito ay napaka-bisang gamot sa panahon ngayon mga kapatid. Itong mga salitang ito, kaman naroon. Makakaramdam ka man ng kaunting sakit ng katawan. Eh kung sa iba tumama yun, COVID na, uubo ka lang ng konti. Eh sabi nung COVID eh, ay, pasensya, akala ko, sabi niya. Yun eh, dumaan lang sa harap mo yun, kaya nakaramdam ka ng sakit ng katawan. Eh, umubo ka ng konti. Ay, hindi ko kasi napansin, sorry, kanong COVID sa'yo. Hindi tayo gagalawin yan, mga kapatid. Yung salot niya. Kung kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, so ito. Ito, ando sa Kawikaan 12:28. Ito yung mababasa natin dito. Nasa daan ng katuwiran ang buhay, at sa kaniyang landas ay walang kamatayan. Siya naman. Tingnan niyo kapatid. Kapag iniibig mo kasi ang ating Panginoong si Isa, ikaw ay matuwid. Ginagawa mo ang kanyang utos, ikaw ay matuwid. Nasa katuwiran ka.
katuwiran, nasa matuwid kang landas. Kapag sinusunod mo ang kanyang utos. Yung pangako niya ay, puputungan ka ng buhay kung ikaw ay umiibig sa kanya. Yan, yung pag-ibig nga, sinasabi ko, yung pagsunod sa utos, yun ang pagiging matuwid ng isang tao. Yun ang kanyang katuwiran. Hindi katuwiran, iba yung katuwiran, kapatid, kisa dun sa katuwiran. Sabihin katuwiran, yung pinakadiretso. Matuwid na landas. Yung pagsunod niya sa buhay, hindi sa papaliko-liko. Kaya sinasabi niya dito sa Kawikaan, 12:28, nasa daan ng katuwiran ang buhay at sa kaniyang landas ay walang kamatayan. Yan, kapatid. Diba, napakaganda ang pangako ng ating Ama eh. Basta sumunod ka lamang. Maliban na lang kung ayaw mong mabuhay. Sigurado hindi ka susunod dito dahil ang pangako dito buhay pag sumunod ka. Diba? Pag hindi ka sumunod dito, ibig sabihin ayaw mong mabuhay. Yan, nasa inyo na lang yan ng mga nakikinig. So mga kwan lang ito, hindi ito joke-jokes lang na nangyayari o kaya yung mga TikTok. Napakahalaga sa buhay ito mga kapatid. Dahil tayo ang tahanan ng Espiritu Santo, kung tayo ay nananatili sa kanyang mga utos, ang salita niya Espiritu at pawang buhay. Kaya kung saan nananahan ang utos ng ating Ama ay siya ay Espiritu, yung kanyang mga salita. Yun ang kanyang bahay, yun yung kanyang tahanan, mga kapatid. At kung saan nananahan yung kanyang mga salita, nandun yung mga utos. Nandun yung kanyang mga batas. Nandun sa kanyang tahanan, doon sa kanyang bahay. Dahil siya ang hari doon. Bahay nga niya, siya ang hari doon. Diba? Dahil kung siya ang hari doon mo malalaman kung ano yung patakaran ng bahay na yon. Dahil andun sa unang Pedro 4:17 hanggang 18. Unang Pedro 4:17 hanggang 18. Kita nyo kung gaano kahalaga nitong bahay na ito. Unang Pedro 4:17 hanggang 18, mga kapatid. Kuha nyo na, basahin na natin. Inuulit ko. Unang Pedro 4:17 hanggang 18. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Kita nyo? Eh dito pala nagsimula yung paghuhukom sa bahay ng Diyos, ang ating Ama. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Ebanghelyo, kapatid, yung kanyang mga patakaran, yung kanyang mga ipinag-uutos. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kita yung mga kapatid, yung mga matutuwid, bahagya lang tayong makaligtas. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga may tatak pag nakakaramdam yan ng kaunting sakit ng katawan, o kaya yung mga ubo-ubo na yan, yan yung dinaplisan ng COVID yan, mga kapatid. Yung COVID niya, nagsusuri dyan, ay bahagya nga makaligtas. Yung mga matutuwid. Pag nakaramdam sakit ng katawan, ubo yung may tatak, dumaan sa harap niya yung COVID. Pero pag sa ibang tao tumama yan, ay hindi sila sasantuhin yan. Wala kasi yung Espiritu Santo sa kanila kaya hindi sila sasantuhin. Ay yung Espiritu Santo ay nasa may tatak ng Ama. Nandun yung Espiritu Santo.
Kaya kung gusto mong santuhin ka ng mga salot, ay hangadin mo rin na maging bahay ka ng Espiritu Santo para ikaw ay santuhin ng kahit sino. Dahil iisa lang ang santo, mga kapatid, ang mga salita ng ating Ama na binigay niya sa kanyang panganay na anak na si Isa, at andito ngayon sa bunso, sa huling sinugo. Dito ngayon nagbabahay, dito ngayon nakatira yung Espiritu Santo. Siya po. Ito eh dumating ng paghuhukom, kapatid, dahil ikatlong araw na nga ngayon, huling araw na. Ito yung isang araw, nakagaya ng sila ko kanina. Nandun din yun sa sa Hebreo 4:1 hanggang 7, itong isang araw na ito, mga kapatid. Mamaya na natin kuhanin ito. Hebreo 4. Dito na tayo sa ito dahil tayo nga ay bayan, bahay. Pag ang bayan kasi at ang bahay walang pinagkaiba eh. Tirahan din yan eh. Kaya lang yung bayan, ang tumitira dun sa bayan, bahay. At tumitira naman dun sa bahay ay yung may-ari ng bayan. Ang bayan at ang bahay, yan ay parang kanyan eh. Parang kumbaga nagtayo ka ng haligi, ang pinakabayan yung ano yun, yung ano niya, puting, yun yung puting, yung pinakabahay, yung haligi, tinayo doon sa puting, patibayan, patibayan haligi, puno ng haligi, yun yung bayan. At yung bayan nga na yan ay, at yung bahay ay iisa ang kahulugan dahil magkadugtong yan eh. Hindi ka makapagtatayo ng bahay kung wala kang bayan. At ang bayang yan ay lupa. Diba nga ho, kasi hindi ka makapagtatayo ng bahay kung wala kang bayan. Ang ginawa kang bayan ng ating Ama. Andun nga sa mababasa natin ang bayan na doon nagpasimula ang paghuhukom. Dahil binabanggit natin ito noong 2017 pa na may salot. Diba? Pero pinalabas lang ito sa akin ng ating Ama noong December 5. Dahil noong mga panahon na yun, nasa spiritual training pa lang po, mga kapatid, ang inyong lingkod nagsasalita ngayon sa inyong harapan. Dahil December 5 ko lang inilabas ito. Kaya ng pangako niya sa akin na ako'y magpapauna sa iyo. Yung mga sasabihin mo, yung unang mangyayari, mararamdaman agad ng mga tao. Pero itong mga nandito sa palibot ko, mga kapatid, kung saan ako lugar na tinawag ng ating Ama, lahat alam na nila, pero wala pa rin naniniwala. Dahil pagkaalam nila, ang kaligtasan nasa mga gwapo, mga paganon-ganon, mga mapuputing tao, may mga pinag-aralan at mga mayayaman, yung pagkaalam nila. Kabaliktaran pala, ang kaligtasan pala wala sa ganun. At kung inyong nasubaybayan na ito, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin. Dahil nasabi ko na yan, yung kaligtasan, kung saan naroon. Wala sa kayamanan ng kaligtasan, wala sa kagandahang lalaki o kagandahang babae, o kaya isa taas ng aral na mula sa tao, mga kapatid, wala doon ang kaligtasan. Wala doon ang buhay. Kaya tingnan nyo, yung mataas at pinag-aralan, nandun ang kaligtasan. Bakit kadaming nangangamatay, may mga presidente pa nga, diba?
mayayaman, kadaming namamatay, lalo ngayon, COVID. So, kamamatay na nung sa kapitbahay namin dahil sa COVID. Ay, ang Diyos kasi nila ay rebulto. Kaya kung napanood nyo yung pagsunog namin ng rebulto, binabanggit ko doon, may larawan ka na, may COVID ka pa. Siya nawa. Di ba, nandun, kung panoodin mo ka ba doon yun? Andyan din sa YouTube yun. Eh, hindi sila maniwala eh, galit pa nga sila sa amin. Wala daw silang pakialam sa aming sinasambang ama. Wala kaming pakialam sa ama ninyo. Eh, binabastos naman, ay winawalang kabuluhan nila ang ama. Pero ang pangako ng ating ama ngayon, hindi na nila pwedeng lapastanganin ang aking pangalan dito sa huling araw. Kaya lahat ng lumalapas tanga sa pangalan ng aking ama. At ama rin nating lahat yun kung kayo ay susunod na kagaya ng pagsunod ko. Ngayon, pag sino man sa inyong lumapastangan, yun ang kasalanan na walang kapasawaran. Ang hatol sa inyong kamatayan, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Wala ka ng pagkakataong magbago pag pinatay ka na ng ating ama. Ikaw magiging alikabok na lang. Dahil yun ang hatol sa mga masasama. Susunugin at magiging alabok sa ilalim ng mga paan ng susunod sa utos ng ama. Kagaya namin mga kapatid. Siya nawa. Ano mangyayari doon? Salot ang tatama. Dahil lahat ng kinasama ng salot, sinusunod. Iba na lang kung wala nang panggatong dito. Kaya dyan sa lugar ninyo, hindi na susunod. Pero yung panggatong di mawawala yan. Dahil yan eh, kung gaano karami ang tao, eh ganun din inilaan yung panggatong. Kasya yan para pangsunog sa mga makasalanan. Ang kahoy na yan. Kaya-kaya na sunugin ang lahat ng tao. Hindi magkukulang ng panggatong sa pagsunog sa mga makasalanan. Dahil ang mga kasalanan, ilinaan sa apoy. Yun ang nakasulat. Nasaan na tayo kanina? Ito yung bayan na ating binabanggit. Paano masisigurado na kayo nga ang bayan? Mga tinatanong nyo sa isip nyo mga kapatid. Na tayo nga ang bayan. Ito kapatid ang patunay na ang bayan may pinagsasaligan ando sa Hebreo 11:10. Tayo natin. Hebreo 11:10. Ito, ating mababasa. Na pinapakilala ko kasi sa lahat na nakapapanood dito at nakapakinig na ito ang bayan ng ating ama. Kami yung munting kawan at ang munting kawan nasa bayan yan ng ating ama. Munting kawan. Ilan lang kami dito at 22 lang ata rin. Yung mga hindi umiibig sa ating ama, yung mga pumapasok dito, lumalabas din eh, dahil hindi na iniibig eh, ang ating Panginoon. Pag hindi mo siya iniibig talaga, lalayasan mo. Diba? Pero pag iniibig mo, hindi mo lalayasan yan. Ganun talaga. Nakamahalaga kasi sa lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, pag-ibig. Unang-una, ang dapat mong paggamitan ng pag-ibig niya ay ang ating ama. Hindi kung sino-sino. Ay kung iniibig mo yung paggawa ng masama, ay kalaban mo ang ating ama. Dahil ayaw ng ating ama ng kasamaan. Siya ang natatanging mabuti. Kaya puro kabutihan. Ay tinuturo niya eh. At yun ang itinuro niya sa akin na siyang ibinabahagi ko sa inyo, mga kapatid. Sino man na hindi maniniwala sa mga sinasabi ko, hindi nyo maaabot ano man ang hinahangad nyo pag hindi kayo naniwala sa sinasabi. Dahil ito lang ang natatanging ilaw ng sanlibutan, mga kapatid. Wala nang iba. Yun na nga, Hebreo 11:10. Ito patungkol sa bayan, bahay.
na pinagsimulan ng paghuhukom. Binasa natin kanina. Hebreo 11:10. Yan, basahin na natin. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Tumayo at ang nagtayo at gumawa ay ang ating Ama. Di ba mga kapatid, palagi kong binabanggit sa inyo na hindi ako ang founder dito. Itong bahay na ito, itong tahanan ng Espiritu Santo, hindi ako ang nagtayo. Diba? Ang gumawa, ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos, ang ating Ama. Ang nagtayo at gumawa sa akin ay ang ating Ama. Kaya hindi ako ang founder dito mga kapatid. Ang ating Ama na sa atin ay lumikha. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, yung kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa. Yun yung ginamit niya, ang ating Ama. Siya ang umalalay, siya ang nagtayo at gumawa sa akin. Itong tahanan na ito. Kaya kung sino ba yung nagsasabi na sa isang namumuno sa isang relihiyon na sinasabi niya ay siya founder, naku, malayo ang kaligtasan ng kapatid. Napakalayo. Pag sinabi mo ikaw ang founder sa isang relihiyon, walang kaligtasan ng kapatid. Nasabi ko ang katotohanan sa inyo. Dahil iisa lang ang makapagliligtas, yung nagtayo at gumawa. Yun lang ang makapagliligtas. Yung lumikha. Siya lang ang makapagtatayo ng lahat ng bagay at siya rin ang magwawasak kung iyong pasasamain, mga kapatid. At magiging masama lang ito kung ikaw ay lihis sa kanyang mga ipinag-uutos. Pero kung ikaw ay masunurin, ay magiging matibay, kapatid. Kung ikaw ay masunurin, ibig sabihin, hindi ikaw ang nagtayo dahil may sinusunod ka. Pero kung ikaw ang nasusunod, ikaw nga ang nagtayo. At kung ikaw ang nagtayo, walang kaligtasan, kapatid. Dahil isa lang ang tagapagligtas. Ang salita ng ating Siya nawa. Mag-comment kayo sa akin mga kapatid kung tama ang sinasabi ko, sasagutin ko kayo. Kung ano pa ang gusto niyong malaman. Yun ang totoo. Kung ikaw ay sumusubaybay dito, pala ko sinasabi, hindi ako ang founder dito. Inutusan na ako ng Ama na sabihin sa mga tao ang kaligtasan ito. Hindi ako nagtayo. Hindi ako ang founder dito. Ako ay itinayo. Hindi ako ang nagtayo, kusang tumayo. Itinayo ako ng ating Ama. Siya ang gumawa sa akin dahil hindi ko ito alam. Tinuro niya sa akin kung ano ang dapat gawin. Kaya siya ang nakakaalam nito, hindi ako. Ano man ang mga sinasabi ko dito at mga ginagawa namin, puro utos ng ating Ama. Yan. Yun yung nagtayo ng bahay. At ito yung mga ginagawa doon sa bahay na yan, sa bayan na yan. Andun sa Apokalipsis 21, 2, 10 hanggang 14. Sige, pagahin natin. Sunod-sunodin natin yung mga kwento. Ito ang sinabi sa atin ng ating Panginoon sa Isa. Apokalipsis 21, 2, 10 hanggang 14. Apokalipsis 21, 2, 10 hanggang 14. Ito, basahin natin kagad. At nakita ko ang bayang banal.
Kita niyo mga kapatid. Ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. O nahahanda. Nakagaya ng babaeng kasintahan. Ibig sabihin ito mga kapatid, malinis. Walang karumihan dito mga kapatid. Walang karumal-dumal dito. Kaya yung gumagawa ng karumihan, palaging humihipo ng mga karumal-dumal, kumakain ng mga karumal-dumal, hindi makakapasok dito kapatid. Hindi nakakatagal dito. Kaya ito yung malinis eh. Ito yung bayang Jerusalem. Yun yung dito na sinunog yung aking balbas mga kapatid. Ito ang Jerusalem. Ito. But ituloy natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, sapagkat siya'y nananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Yun yung ating Ama mga kapatid. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kita niyo mga kapatid. Tama ba yung pagkabasa ko? Siya naman. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Doon pala sa bahay na yon, yung bayan ng ating Ama, wala na pala talagang kamatayan. Kaya pala yung sinasabi na magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papanos, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Buhay na walang hanggan. Dahil dito nga sa bayan ito walang kamatayan. Kung iniibig mo ang ating Ama, diba? Nandun yung putong ng buhay sa pag-ibig sa Kanya. Ay hindi lahat ng pumapasok dito umiibig sa Kanya. Ang iniibig lang nila maging gumaling. Gumaling lang sa kanilang karamdaman. Hindi nila iniibig yung utos ng ating Ama. Gusto lang nila gumaling, magkaroon ng buhay, pero hindi naman susunod. Hindi naman sumusunod. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ka gagaling yung karamdaman? Kung hindi ka susunod sa kanyang mga utos, nandun sa utos ang kagalingan eh. Sa pagsunod. Nandun sa pagsunod sa utos, nandun ang buhay. Paano mo kakamtan yung kapatid? Papasok ka dahil nandito yung pangako. Kagalingan sa karamdaman. Buhay na walang hanggan. Ay hindi ka naman susunod. Hindi mo makakamtan yung kapatid. Nasa pagsunod. Nandun yung kagalingan at ang buhay. Yun yung kapatid. At tuloy natin. At papahirin niya ang bawat luha. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o pananambitan man. Unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Wala na dito yung mga masamang gawain. Yung mga unang gawain, yung mga kasamaan, yung mga pag-iisip ng masama sa kapwa, yung mga pagbabanta, yung mga pagmumura, wala na dito yung mga kapatid. Itong lahat na nakasulat dito na binabasa natin, ay wala na dito. Yung sinasabing wala na dito. Ito. Wala na ang paghihirap. Yung paghihirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Dahil ito nga, binabago lahat ng bagay dito pag pumasok ka eh. At yaong naluluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Siya naman. Kapatid, nainiwala ka ba? Ang salitang ito ay tapat at tunay. Siya naman. At sinabi niya sa akin, nagawa na.
Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Siya nawa. Nandito kapatid, ang bukal ng tubig ng buhay. Yan ang binibigay sa atin ng ating Ama tuwing Biyernes ng hapon. Bumubukal yan. 7 araw yan na dito. Kung gusto mong matagpuan yung kapatid, lumapit ka at hindi ka basta-basta mabibigyan ito kung hindi mo iniibig ang ating Ama. So, kaya ikaw ay kalugdan ng sinugo ng ating Ama. Karoon siya ng kaunting awa, yun, mabibigyan kayo. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ganyan, mga kapatid. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Siya nawa. Ganyan mga kapatid. Sa mga duwag ng kapatid. Alam mo yung duwag, yun yung hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Diba? Katulad sa batas ng tao. Pag sinabi ng inyong opisyal o officer, commanding officer, pumunta kayo doon. Ayan doon yung mga kalaban. Ayun yung silang harapin. Ay merong 3 na hindi sumama. Doon pumunta. Hindi doon sa tuwing. Doon pumunta. Pakalya. Ayaw lumaban. Yun yung mga duwag. Kaya kagaya ng utos sa atin ng ating Ama, yung batas ng ating Ama, gawin ninyo mga ito, pamahagi nyo ang aking salita. Sa 7 araw kayo magpahinga. Diba? Ay sa mga ginagawang ito ng huling sugo, ay kadaming pumupula nito mga kapatid. Ayun, marami ang parang nahihiya dahil kakaiba nga ito eh. Pagbabago mga kapatid, maraming nahihiya, ikinahihiya ito. Yun yung mga naduduwag, yung ikinahihiya ito. Lalo ito, itong tatak ng Ama, ikinahihiya nila. Pag lalabas sila ng bayan, hindi natin ng sombrero. Yatak ka ng sombrero mga kapatid. O kaya ay, ngayon, tuwalya. Ayaw ipakita sa karamihan. Yun ay kaduwagan kapatid. Yung gano'n. Dahil kung matapang ka, ipakita mo na ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Ama. Dahil utos ng ating Ama yan. Utos niya sa akin, maglagay ka ng tatak sa mga noo ng mga nagbubuntong hininga. Siya nawa. Dahil sa mga kahirapan, mga kasuklam-suklam na pinaggagawa ng mga tao. Ayun, pag binigyan kita, ikinahiya mo. Hindi ikaw yung dapat bigyan ng ganyang tatak. Dahil yung binibigyan nito at hindi ikinahihiya, yun talaga ang nakalaan na dapat magkamit ng tatak. Yung hindi ikinahihiya ang tatak na binigay sa atin ng ating. Mapalad yung mga ganong tao. Kapag kinahiya mo ito, ikahihiya rin kita. Hindi ko ibibigay ang mga panalangin na kinakailangan mo sa araw-araw. Dahil kinahihiya mo yung utos na ikahihiya ka rin ng kaligtasan na lapitan. Kaya kayang lumapit sa'yo. Iba naman yung sinusunod mo, ikaw ang kaligtasan. Kapahamakan ng yung palaging inayakap, bigyan ka. Yakapin natin yung pinaroroonan ng kaligtasan. Yung una, yan. Sabi sa atin. Tanda na yan. Tatak. So, asan na tayo kanina? Sa 9 na. 9? 9 na pa tayo. Tuloy natin. Hanggang 14 ito eh. Ito.
9 na ba? At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. Tama ba? Siya nawa. Yo, 7 mangkok na puno ng 7 huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Ibig sabihin ng babaeng kasintahan, yung bayan. Yun yung bayan, yun yung babaeng kasintahan, malinis, asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok. At ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos na ating Ama. Sinubong ako ng ating Ama mula sa langit. Binaba ako dito sa lupa. Binago niya ako, pinatay niya ako sa mga masasamang gawa. At binuhay niya ako, pinakilos niya ako ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya lahat ng ginagawa ko, mga kapatid, ay hindi ko kagustuhan. Kagustuhan ng nagsugo sa akin ang lahat ng aking ginagawa at sinasalita sa inyong pakinig, mga kapatid. Ito, na may kaluwalhatian ng Diyos na ating Ama. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin. Na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan. At sa mga pintuan ay may 12 anghel. At may mga pangalang nasusulat sa mga yaon na siyang 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silangan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan at sa timugan ay may 3 pintuan at sa kanluran o kalunuran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ayun mga kapatid, yung bahay pala na yun ay may 12 pinagsasaligan. Isipin nyo mga kapatid yun. Yung 12 na pinagsasaligan, ika niya kagaya ng ating Panginoon si Isa noon, mayroon siyang tinawag na 12 apostol. Diba? 12 tinawag na kanyang katulong sa pagkakalat ng kanyang mga salita, pangmangaral sa sanlibutan. Yun yung 12 alagad. Na siya rin kalipahalin tulad ngayon mga kapatid. Mayroong 12 pinasasaligan itong bahay ng ating Ama. Mamaya tayo dadako doon. Kita nyo ay andun kasi sa Mateo yung katulad ito ng mga 12 alagad. Sa Mateo 10:1 5 hanggang 8. Tandaan nyo na lang, hindi ko na ito babasahin dahil baka lalampas tayo sa oras. Ano ba? Mahaba ito. Kayo na lang ang bumasa dyan. Mamaya. At yung mayroong malalabuan ay magtanong na lang sa atin. Basta sinabi ko, yung 12 kinasasaligan na yun, itong bayan na ang nagtayo ay ang ating Ama, ay kagaya nung saligan din noon ng 12 apostol. So, yung 12 alagad. Ngayon, dito naman sa
pa na ito yung 12 luklukan. Ito yung 12 buwan, kapatid. Taon-taon. Ito ay sa bawat taon ay may 12 buwan, mga kapatid. At sa bawat buwan mayroong mahalagang araw. Sa bawat buwan, yun yung unang Sabado sa loob ng isang buwan. Yun yung 12 pinasasalihan. Ito. 12 luklukan. Andun sa mababasa natin sa Matthew 19:28. Basahin natin. Matthew 19:28. Yan, basahin na natin. Matthew 19:28. At sinabi ng ating Panginoon si Isa sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ito yung unang Sabado, mga kapatid. Ito yung kinasasaligan ng bayan ng ating Ama na ang nagtayo at gumawa ay siya mismo. Ito yung 12 luklukan. Ito yung unang Sabado sa loob ng isang buwan. At ito rin yung sinasabi niya dun sa katulad ng maghapon na sa loob ng isang araw, dahil isang araw tayo ngayon, di ba? Huling araw isang araw, ikatlong araw, at ang huling araw ay iisa. Kagaya ng isang araw ito na mayroon ding 12 oras. Babasa natin sa Juan 11:9 hanggang 10. Juan 11:9 hanggang 10. Ito na. 11:9 hanggang 10. Basahin natin. Juan 11:9 hanggang 10. At sumagot ang ating Panginoong si Jesus, si Isa, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya matitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kaniya. Yung isang araw na yun na sinasabi ay nandun yung ilaw. Yung may 12 kinasasaligan. Ano ibig sabihin? Napakalalim itong talinghagang mga salitang ito. At pinipilit ko na ipaunawa sa lahat na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. At ang ilaw ng sanglibutan ay nandun sa isang araw. Yung isang araw na yun, may kinasasaligan na 12 Sabado sa loob ng isang taon. At yun din ang sinasabi doon sa Apokalipsis 21:21. Kita niyo.
May po. Apokalipsis 21:21. Basahin na natin. Apokalipsis 21:21. Ano ang ating mababasa dito? Ayun, may 12 pintuan. Ayun. Ito na. Yun din pala yung 12 pintuan. Sinasabi natin dito. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, ng gaya ng nagniningning na bubong. Ay doon kasi sa 12, ito yung binabasa natin palagi na Apokalipsis 21:12 na nabanggit ata natin kanina ito na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan. Diba? Ito rin yun, yung 12 buwan na may 12 Sabat. Yung unang Sabat, mga kapatid, yun yung pinakamahalagang araw. Diba? Siya nawa. Kita nyo, ito, basahin natin sa 22:2 ng Apokalipsis. Mahirap ipaliwanag kasi nito. Pero, unawain yung mabuti yung ibig sabihin nito. Ito. Apokalipsis 22:1 hanggang 2 na lang para baka sakaling maabot ng inyong pangunawa ito, mga kapatid. Ito, kaugnay ito doon sa 12 kinasasaligan ng bahay. Dahil ito talaga ang number 1 na pinakamahalaga dito sa bahay na ito. Dahil ang bahay talaga na ito ay 12 pintuan, mga kapatid. At siya ito. Barahan natin mabuti. Apokalipsis 22:1 hanggang 2. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na nagniningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng ating Diyos Ama at ng kanyang panganay na anak, yung kordero at ng kordero. At sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayon nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Ayan. Ito yung punong kahoy ng buhay na namumunga sa loob ng 1 taon ng 12 klaseng bunga, at buwan-buwan iba't iba yung bunga. Bawat buwan iba't iba yung bunga. Dahil pag pumasok ka kasi dito, kailangan mong sumama o sumabay, gumawa sa mga gawain sa araw ng Sabat na pangingilin, mga kapatid. Ipinangingilin kasi namin ito. Itong unang Sabado sa bawat buwan. Yung unang Sabado sa bawat buwan. Napakahalaga yan, mga kapatid. Yan yung pag kasi nakapasok ka dyan,
natikman mo yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Siya nawa. Siya Pag nawa. pumasok ka dyan. Akala lang nung iba, eh yan ay talagang puno. Napipitas ka na lang, nakakainin. Hindi ganun. Yun ang pandito mga kapatid. Yun hindi talaga actual na puno. Yun yung kailangan papasok ka, gagawin mo. Yun yung pagkain doon mga kapatid. Yun yung pagkain doon sa prutas na yun. Yung gaganapin mo, ipangingilin mo yung sabat na yun. Gaya nung ating binabasa sa Kolosas 2:16-17. Kolosas 2:16-17. Napanghalangan nito mga kapatid. Kaugnay ito nung kinasasaligan ng bayan ng ating Ama na ang nagtayo at gumawa ay siya. Ito. Kolosas 2:16 hanggang 17. Unawain niyong mabuti mga kapatid. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay isa na ating Panginoon. Siya nawa. Siya nawa. Ito yung bagay na magsisidating. At nandito mga kapatid. Anino ng bagay na magsisidating. At ang katawan ay sa ating Panginoon. Ibig sabihin niya, ito yung espiritu ng mga utos. At kung sino ang tumutupad nito, siya yung kumikilos. Yun yung katawan. Yung kumikilos, siya yun, yung katawan. At yung katawang iyon ay sa ating Panginoong si Isa. Kasi sinasabi niya, kayo ay magiging akin. Ganyan. At ako ay magiging sa inyo. Siya nawa. Kaya ang katawang ito ay sa Kanya. Yung gumagawa nito nang nangingili ng Sabat, kaya sinasabi dito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay sa ating Panginoon sa isa. Ibig sabihin, may sumpa yung sino man na humahatol sa atin sa pagtupad nito. Kaya sinabi niya, sino man ay huwag humatol sa inyo. Kaya lahat ng hahatol dito tinatamaan ng sumpa, mga kapatid. Siya nawa. Dahil ito na, sinabi niya, walang makakahatol sa inyo, sino man, gano'n. Dahil ang mga salita nga dito ay may mga talinghaga. Kaya kung babasahin nyo ito, parang baliwala lang. Ito may sumpa, basta sinabing sino man ay huwag humatol sa inyo. Diba? Ibig sabihin, walang makakahatol sino man sa gawain ito. Mapapahiya lamang mga kapatid. Mahatulan ito sa salita. Pero ang katawan ng mga mahatol dito mapapahiya. Lahat ng kanilang mga ginagawa. Ito. Dahil andun nga sa Isaiah 56:2. Ito. Sabi natin, Isaiah 56:2.
Isaiah 56:2. siya nawa. Ito, basahin natin. Isaiah 56:2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Siya nawa. At dito sa Isaiah 1:13, ito ang ating mababasa. Isaiah 1:13. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang sabat ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Itong nakasulat. Ang bagong buwan at ang sabat ang tawag ng kapulungan. Siya nawa. Bagong buwan at yung sabat ang tawag ng kapulungan. Talagang pinagtitibay natin. Ayan. Ito. So, matatapos natin. O, isa na lang. Andito pa rin. Hebreo 4:1 hanggang 7. So, panghuli sa mensahe natin. Nakabuo na naman tayo ng buong mensahe. Hebreo 4:1 hanggang 7. Ito yung sabat na kapahingahan. Basahin na natin mga kapatid. Mga takot nga tayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gayon rin naman, ano to? Gayon rin naman nila. Ano ba ito? Ba't nila? Sila sana ito. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Makinig kayo, nakipan nyo ng pananampalataya. Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw, at nagpahinga ng 7 araw ang ating Diyos Ama sa lahat ng kaniyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ibig sabihin, sila, hindi tayo. Tayo yung sumusunod eh. Kaya sila na hindi sumusunod, hindi sila magsisipasok. Kaya yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. At muling nagtangi siya ng 1 araw. Ulit-ulit ko sinasabi ito mga kapatid. Muling nagtangi siya ng 1 araw. Ito yung 3 araw. Ito yung huling araw. Uulitin ko.
at muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinasabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Naririnig na ninyo eh. Saan tayo? Dito sa banal na kasulatan, pag ito'y inyong narinig, ngayon, dito sa panahong kasalukuyan, ito yung huling araw. Ito yung ikatlong araw. Ito yung isang araw. Kaya pag narinig ninyo itong busis na ito, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong puso, mga kapatid. Para sa mga nakaunawa, ang biyaya ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na si Isa, isumain nyo na ang lahat. Yan o. Mga kapatid, may mensahe patutuo na dapat kayo marinig dahil sa lahat ng bagay kailangan may patutuo at saksi sa mga ito. At ganon dito, kapatid. Ganon at nakapatid. Siya. Taas natin tayo. Sabay-sabay tayo magpatutuo. Kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salita lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at